Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Let us give a clap offering to the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ay kayo ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, narito. Narito po kami, Panginoon, upang ihandog ang aming mga papuri sa inyo, O Diyos. Itong araw na ito, Panginoon, patuloy mo po, Panginoon, kaming samahan, O Diyos. Hiniling po, Panginoon, na siyasatin po nyo ang aming mga puso. Kung may nakikita man kayong karumihan sa bawat puso, Panginoon, ang dalangin po namin ay patawarin po nyo kami, O Diyos, sa lahat ng aming kalikuan. Maraming salamat po sa kapatawaran ito. At sa oras na ito, Panginoon, sino ang po ang nakakaranas ng karamdaman, O Diyos? Ipuin po nyo ang bawat isa sa amin at ang iniling ko ang kagalingan na galing sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Nawa, kayo po, Panginoon, ang umipo sa puso ng bawat isa sa amin at maunawaan namin, Panginoon, ang mga salita na nanggagaling sa inyo. Kayo po ang manguna sa akin, Panginoon. Hindi po ang aking sarili ang aking maitaas, kundi tanging kayo lang, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Kaya po ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Ayon po sa Psalm chapter 90, verse 10, ang buhay raw po natin ay napakaikli, which is 70 up to 80. So mapalad na po tayo kapag narating natin ang edad na to. 70 po yung nakalagay dito sa up to 80. Ito po yung nandito sa Psalms. At but sa kasalukuyan po, wala pong nakakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay, yung hiram po natin. So hindi natin alam kung mararating natin ito. So wala pong nakakaalam nito at meron pong kasabihan. Kung minsan po kasi tayo ay nandyan na po yung pag-aaral. Ayaw pa po nating i-grab. Nandyan na po yung mga manggagawa upang turuan po tayo, but ayaw po natin makinig. We have so many priorities in our life. Napakarami po nating priorities. Merong yung gustong magkabahay, so kailangan ko magtrabaho, overtime, ganyan po. Kung minsan dumarating tayo dun sa katulad ko, I'm too old na. So, yung company, gusto na ako sipain. Merong kasabihan, sabi niya, you are never too old to learn. So, hindi po tayo, kahit na anong edad natin, if we are willing na mag-aral, makapag-aaral po tayo. Ang kailangan po, yung pagsiset ng ating priorities. Ang sabi po dito is one lesson that you never too old to learn. Sabi po sa Psalm 90 verse 12, meron pa akong clicker dito. Ang pamagat po ng ating topic ay how to make the rest of your life. The best of your life. So, ang ano po nito, paano po natin gagawin? Even bata po tayo,
hindi po natin alam kung kailan tayo, yung hiniram natin buhay sa Panginoon, kung kailan niya kukunin. And even you are old, gusto mo nang mamatay, hindi ka pa mamatay. But ang dito pa nag-uusapan natin, pag namatay ka, saan tayo kaya pupulutin? So sabi po dito, sa Psalm chapter 90 verse 12, so teach us na to a number of our days that we may apply our heart unto wisdom. Bakit pala kaya mahina yung ano po? Sa Tagalog po, ituro sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Kailangan po tayo, kapag meron pong, ibig sabihin, pag merong mga nag-o-offer nag-o-offer na para tayo matuto tungkol sa Panginoon, and we have a time, kailangan po natin, ay grab po natin to. Hindi po ito para sa kapatid o para sa kanya, kundi para sa atin yun. Sabi po, teach us a number of our days and recognize how few they are. Help us to spend them as we would, at we should. Yung iba po raw na nanonotice, yung katulad nung dollar bill, pwede po nating spend ito kung ano yung pangailangan natin. Bilhin natin yung dapat bilhin na gusto natin. But we need to spend wisely. Hindi po yung kung ano yung nakita natin, yung gusto natin, bibilhin natin. So ganyan din po ang paglilingkod sa Panginoon. So kailangan po natin bigyan ng priority ang Panginoon. Ang pag-spend daw po ng money, you are wasting your money kapag hindi mo naman kailangan, binibili mo. So yan ang estado po natin, mga Pinoy. Kaya kung makikita mo, binili niya yung t-shirt, tapos hindi man lang niya naisuot, inilagay niya sa tabi. Na ano lang siya, bakit siya meron, bakit ako wala. So kailangan din po natin yung pag-spend ng money ay maging wise tayo. Dahil kung i-waste lang po natin to, maling paggasta, ano po? Ano po ba ang dapat na nating gawin sa buhay natin? Sabi po dito, suppose we are starting life all over. You are old enough to know right from wrong. You are old enough to learn, old enough to love, old enough to really live. If you could ask the Lord Jesus Christ how to make the rest of your life the best of your life. Ano po kaya, kung tatanungin po natin ang Panginoon, ano po kaya ang isasagot niya kapag tinanong natin how to make the rest of our life, how to make best of our life? Ano po kaya ang sasagot niya sa atin kung tatanungin po natin ang Panginoon? Alam po natin, we are here, we are trying to make best of our life. Kaya po kung bakit narito tayo. Alam po ba ninyo ang sasagot ng Panginoon? Sa Matthew 6:33, sabi po niya,
But seek ye first the kingdom of life, of the kingdom of God, in His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yun po ang sabi ng Panginoon. It is, kuman po ba ito ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo? Kuman po ito sa atin. Dapat po nating hanapin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. At lahat ng bagay na ito ay magiging i-add po sa buhay natin. Paano po ba natin magagawa? How to make the rest of your life the best of your life? Paano po kaya? Kailangan daw po set proper priorities. So kailangan po natin i-set ang proper priorities ng bawat isa sa atin. Seek personal purity. And then, tatlo lang po yan. See promise prosperity. Ba't kaya, purihin ang Panginoon? Mula kanina doon, nakatayo ako doon sa likod. Sa tumulo yung luha ko. And then, nangangatog yung tuhod ko, nanlalamig. At ngayon ko palang naranasan na nagsisimula pa lang ako, ay uhaw na uhaw ako. Simulan po natin ang ating dito sa set proper priorities sa buhay natin. Mabo ang mata ko ngayon. Balik talaga siya. Yan ako nga dito. Hindi ko mabasa doon sa Excuse me po, sandali . Habang pong nakatayo ako doon sa likod, ay kung bakit nanlangin ako kanina, I feel there's somebody's may sakit itong karamdaman kaya kung bakit na amen po. Ang sabi po nandito po tayo sa set proper priorities, doon po sa number 1. Now everything rises and fails right here. If your priorities are not in order, sabi po, your life will not be in order. Tama po ba?
If your priorities are not right, you won't be right. So, kailangan po maging ayos po yung ano. You won't be right, sabi po, you don't have to pray what your number one priority in life ought to be. You don't have to think about it. You don't have to discuss it if you don't have to look it. Parang ano po, ano, yung bang, ano, parang, bakit hindi natin kailangan ipanalangin yung mga priorities natin? Parang, ano siya, itong yung tinuturo sa atin, parang hindi siya nakatugma. Di po ba dapat lahat ng ano natin, ipanalangin natin sa Panginoon? And lahat ng ipapanalangin natin sa Panginoon, umaasa tayo na sasagutin ng Panginoon. Bakit dito, ganito, yung sinabi na, actually ito po, idinlang ko po sa Panginoon kung ano yung ibibigay niyang message sa akin. But, hindi po ako nakagawa ng sarili kong message, kundi hiniram ko po to. But, ito pong panghiram ko sa itong message na ito, which is, ito po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nagkano dito, bakit sinabi ni Pastor Alan na ganito, na kailangan din natin panalangin. Ang sabi po dito, kailangan po natin gawin. Hindi na po natin kailangan ipanalangin. Bakit kaya? Because Jesus said already, told us, what our first priority ought to be. Seek ye first the kingdom of God. So, hindi na po natin kailangan ipanalangin to dahil inuutusan na po tayo ng Panginoon. Nandiyan na po yung command. Ang kailangan lang gawin po natin. Nandiyan na po yun eh. Sinabi na po sa atin ng Panginoon. So, kailangan po natin yung willingness na kailangan natin gawin. Sabi po dito, the word seek means to actively pursue or to go after. It is in the present tense. It means continuously, every day of your life, you ought to seek first the kingdom of God. So, kailangan po continuous siya. Hindi po papatlang-patlang. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng umabsent. Baka pagdating ng Panginoon, absent tayo, wala tayo doon, hindi tayo kaya makakasama. Sa number 2 po, sabi po niya, in order to seek the kingdom, you must first seek the king. Bago po natin hanapin yung kingdom, yung kaharian, kahit bawat kaharian po mayroong talagang hari. Katulad na dito. Meron pong hari dito. Because you cannot have a kingdom without a king. The first priority of your life ought to be seek the king of the kingdom. Sino po yon? Walang iba po kundi ang ating Diyos. So, kailangan po natin unang hanapin siya. Huwag po natin sasabihin, nandyan lang yan, kilala niya ako. Kilala po tayo ng Panginoon. But ang question, kilala ba natin siya? Did you know that Christian life is more than just accepting the Lord? It is seeking the Lord. The Lord is not just someone you passively accept. He is someone you actively seek. I can tell you something about your relation to God at this very moment without even knowing you, sabi niyo po. I can tell you how much of God you have. You have all God that you want. So ang Panginoon po, tulad ng awiting kanina, ang Panginoon nandito, ang Diyos nandito. Hindi po niya tayo niiwanan.
But sometimes, sabi ng iba, alam naman niya yung pangailangan ko, alam niya man yung ano eh. So, bahalan si Lord. Wag po si Batman. Sa number 3, sabi po, God does not have any favorite, but He does have intimates. Sabi po sa James chapter 4 verse 8 says, draw nigh to God and He will draw nigh to you. So, sino po yung lumalapit sa Panginoon, yung po yung magiging closer and closer sa Diyos. Kapag hindi po natin siya hinahanap, hindi po tayo magiging closer sa Panginoon. Nandito po ang promise ng Panginoon. God has promised in His Word. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13. Sa 4 po, but it's not enough to seek the Lord. You must seek Him first, Jesus said. Seek first the kingdom of God. First, things first means putting the Father first. Kailangan po, unahin po natin ang Ama. There are 3 words. I want you to circle in passage. Ito po yung verse 30 ng Matthew chapter 6. At saka po, ito po yung faith. And verse 32, ito po yung Father. And verse 33, yung pong verse. So, ang sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po, without faith is impossible to please Him. Kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, it is impossible na ma-please natin ang Panginoon. Kailangan po nandun po yung pananampalataya po natin. And then, kailangan po lagi pong priority ang Diyos sa buhay natin. Wala pong ibang dapat maging priority sa buhay natin, kundi ang Diyos. Sabi po dito, Jesus want the first moment of every day. Jesus want the first day of every week. Sabi po, Jesus wants the first moment of every day. Ano po ba yon? Kung minsan po, paggising natin, agad-agad yung Facebook o yung nakikita natin, hindi man lang natin, hello, good morning, Jesus. Hindi man lang natin nabati ang Panginoon, iba na yung kagad yung natin, nahawakan. Yung boyfriend ko to misis ko to, humingin ng pera. So, ang nais po ng Panginoong Hesus, pagmulat ng ating mata, siya na kagad ang priority sa buhay natin. Sa loob ng isang linggo, we have a 7 days, correct po? Doon sa 7 days na yon, kailangan natin ibigay yung isang araw sa Panginoon. So, kailangan ibigyan natin ng priority po ito. Because binigay po na sa atin yung 7 days, 6 days na po yung kinukonsume natin sa personal nating buhay. And ang hinihingi na po ng Panginoon ay isang araw lang. Hindi po ba natin kayang ibigay ito sa Panginoon? Within 24 hours, kung minsan, even seconds or minute, hindi po natin maalala ang Panginoon. But, He still loves us. Nandyan lang po siya. Hindi po niya tayo nakakalimutan. Hindi niya tayo binibitawan. Hinahawakan niya yung kamay natin.
Ganyan po yung pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos sa atin. Hindi po natin kayang sukatin. Thank you, Lord. Kung minsan po, kung lilimilimin natin kung gaano niya tayo kamahal, iiyak na lang tayo kapag lang tutulo ang ating luha. Sabi po, the Lord Jesus Christ is not interested in being first runner-up in your beauty contest. He is not interested in being vice president in your corporation. He is not interested in being second in command in your army. Ito po, ang sabi po niya, He want to be the king on the throne of your heart. Ang nais po ng Panginoon, hindi siya interesado sa mga ano. Ang nais po ng Panginoon ay siya yung nakaupo sa iyong heart. Siya po yung hari. Ayaw po niya ng maging co-partner. Ayaw po niyang mayroong kakumpetensya sa puso mo. Ang nais po, nag-iisa lang po siya. Alam po niyo ba, sabi ko, nung liniligawan ko ang aking misis, sabi ko, you are the apple of my eye. Pero mali po pala yun. Hindi po dapat yun. Kailangan po pala ang maging apple of our eye, ang Diyos na lumalang sa atin. Yun ang nais kasi ng Panginoon sa atin eh. So second priority lang ang asawa ko. Tanggap na naman po niya. Ang second priority na siya. Dati, ayaw niya. Gusto niya laging nangunguna. Sabi ko maglingkod tayong pareho sa Panginoon. So malalaman natin kung sino dapat ang mabigyan ng first priority sa buhay natin. So, yung boyfriend sa LDR, second priority lang sila. Yung asawa mo, second priority lang siya. So, dapat walang kakumpetensya ang Panginoon sa puso natin. Lagi siya ang priority. And mararanasan po natin, kapag siya ang binigyan natin ng priority, lahat po ng nakatalaga sa iyo ay tatanggapin mo. Even you are not asking, ibibigay po sa iyo ng Panginoon. Minsan, nananalangin tayo, sabi, hindi ko naman pinanalangin yung bakit nandyan. May bonus ako. Because, alam po ng Panginoon kung sino ang priority mo. Makakaranas po tayo ng kakaiba na hindi natin sukat akalain sa buhay natin kapag ang Diyos ang binigyan natin ng priority sa buhay natin. Sabi po sa 6, but not only are we seek the king, we ought to seek the kingdom. The kingdom of God ought to be obsession of your life. Dapat po maging obsessed po tayo. The word kingdom there literally means rule. So makikita po natin dito, mayroong rule ang kingdom at reign. A kingdom is place where king rules. To seek the kingdom of God is to seek the rule and the reign of God over your entire life. So kailangan po natin malaman kung hahanapin po natin ang hari at ang kanyang kingdom. Do sa kingdom kailangan po natin malaman kung ano yung rules doon. So paano po natin malalaman ito kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia o nakikinig ng mga salita ng Panginoon? So kailangan po natin malaman paano tayo makapagtatrabaho sa kingdom ng hari kung hindi po natin alam yung rules niya. Diyan lang sa daan po, kung hindi natin alam yung rules
yung puro violation, yung camera, puro nagpa-flash yan kung lagi tayong overspeeding. So, mauubos din yung kinikita natin. So, kailangan po, sumunod po tayo sa rules ng kingdom. At ang nagbibigay ng rules na ito, wala pong iba, kundi yung hari. Sino sa buhay natin ang kinikilala na nating hari, kundi ang Diyos. Siya lang ang hari natin. Wala na pong iba. So, siya dapat natin bigyan ng priority lagi. Sabi po, now when you truly seek a king and you truly seek his kingdom, you are automatically seeking for three things. Ano po ba to? You are seeking for the glory of the king. Sabi po, first of all, you are seeking for the glory of the king. Every part and parcel of your life, every minute and moment, your time, every ounce and pound of your strength, every muscle, fiber, your body ought to be given for the glory of God. So lahat ng bagay na yon dapat maibigay natin sa glory ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So sa lahat ng ating gagawin, dapat gagawin ito natin sa glory ng Panginoon. Hindi po sa glory po natin. Dapat ang lahat ng glory ay maibalik at maibigay sa Panginoon. Amen po. Sabi po sa letter B, but it means also to seek for the guidance of the king. So kailangan po natin yung guidance ng hari. Ang guidance ng ating Diyos. A loyal subject also wants to do whatever the king would have him to do. There is no higher calling in life than to find out what your king wants done and then to do it. Every morning of your life, you ought to begin by asking the Lord Jesus. Sabi po, what Paul asked the Lord Jesus on the Damascus Road? When he asked, Lord, what would you have me to do? Sa pagmulat po nating mga mata sa umaga, naitanong na po ba natin ang tulad ng question ni Paul? Ano po ba ang dapat kong gawin sa araw na ito? Pag sinabi po natin sa Panginoon to, it means tayo po ay nagpapa-under sa kanyang authority. Wala na po tayong magagawa, mga kapatid, kundi sumunod sa Diyos. Wala po tayong power. Siya lang po. Sabi po sa C, but it also means seek the government of the king. Kailangan po natin yung seek the government of the king. A loyal subject desires to be controlled by the king, to be governed by the king, to be ruled by the king. Someone might say, why you are talking about slavery? May I tell you that a great liberty in the world is found in being controlled by the right master. So, kailangan po ito na tayo'y kontrolado ng Diyos. Dahil po pag hindi tayo nagpakontrol sa Panginoon, kung saan tayo pupulutin, maliligaw po tayo ng landas. Kailangan po sa lahat ng panahon, sa lahat ng every seconds of our life, kontrolado po tayo ng Panginoon. So, saan po tayo magpunta? Kahit saan tayo magpunta, kapag pinakontrol natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi po tayo kailanman mapapariwara. Has it ever occurred to you, if your will was God's will,
would always be done in your life, then your will would always be done. So kailangan po, mga kapatid, yung kalooban lang ng Panginoon ang mangyari sa buhay natin. Hindi yung kalooban natin. Number 2 na po tayo. Seek personal purity. Sa number 1 po, sabi po dito, not only are we to seek His kingdom, we are to seek His righteousness. So, kailangan po natin hanapin ang katwiran ng Diyos. That is not only are we to be seeing God's control over us, but we are also to be seeking God's character within us. The kingdom of God is not only to be inward experience, it is to be outwardly expressed. So makikita po natin makikita po ng mga kapatid sa buhay po natin kung ano yung inward and yung outwardly. So kapag po tayo po patuloy naglilingkod sa Panginoon, makikita po sa atin yan ang bunga ng Espiritu. Sabi po sa 2, you see, if God is ruling over you, then His righteousness will be within you. Tama po ba? Because a man's character is implied that outward expression of whatever is controlling him inwardly. Faith is always seen by its fruit. Character is always seen by its conduct. Ayon po sa Proverbs 20:12, tell us, the hearing ear and the seeing eye, the Lord hath made, even both of them. You see, as we seek the kingdom of God, people ought to be able to see the kingdom in us. So kung patuloy po natin sinasaliksik ang kaharian ng Diyos, ito po yung makikita sa pang-araw-araw nating buhay. Nakikita po ba sa atin ito? Amen po. Purihin po ang Panginoon. Dapat pong makita. Kasi po kung ano po yung nandito sa loob ng puso natin, siya po yung makikita na pinamumuhay natin. So kailangan po, kung patuloy po nating hinahanap ang katwiran ng Panginoon, makikita po nila kung paano tayo magliwanag, magningning. Sabi po dito, the real mark of Christian is that make it easier for others to believe in God. Now, what does it mean to seek the righteous of God? Sabi po sa letter A, we must be desired. Kailangan po i-desire po natin to. We do what really want to do, and we are what we really want to be. Jesus said in Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. You ought to desire, sabi po, you ought to desire to be right, to do right, to live right, just as much as hungry man desires food and a thirsty man desires water. So kapag nagugutom po tayo, anong natin gusto natin kumain? Kapag nauuhaw, gusto po natin ng tubig. So kailangan po lagi po tayong nagugutom at nauuhaw sa Panginoon. Sa letter B, we must derive it. We are to seek His righteousness. God is not interested in your righteousness. He is only interested in His righteousness. Bakit? Kasi yung self-righteousness po natin, hindi po siya ayos sa paningin ng Panginoon. So, kaya kung bakit interesado lang siya doon sa kanyang
katwiran. God is not interested in what you can do for Him. Hindi po siya interesado kung ano yung magagawa mo sa Panginoon. Interesado po siya, He is interested in what He can do through you. Kung magpapagamit ka sa Panginoon, at patuloy ka magpapagamit sa Panginoon, His kingdom, lalawak po siya. So, interesado po siya sa iyo. Sa bawat isa sa atin, interesado ang Panginoon sa atin kung ano yung pwede natin gawin. So, kailangan po natin pagpakontrol sa Panginoon. Amen po. Purihin ang Panginoon. Sabi po, it will be great day when you learn the difference between self-righteousness and the Savior's righteousness. Paul, after he was saved, made this one of the goals of his life. He said in Philippians chapter 3 verse 9 that he wanted to he be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So, yan po ang sabi sa Philippians. Kailangan po yung righteousness ng Panginoon ay siyang manatili o umiral sa ating buhay. Hindi po yung self-righteousness. Sabi po dito, now I want to learn you to learn a lesson about righteousness. Righteousness must be imputed before it can be imparted. Let me make it more simple, sabi po. Before you can live it, God must give it. That is exactly why Jesus came and Jesus died, that we might have the righteousness of God. For He had made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, makita po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alam po natin na wala siyang naging kasalanan. Pero dahil nais niyang maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, inapo po niya ang ating kasalanan. So, siya po yung nagbata ng ating kasalanan. Kaya, para maging matuwid lang tayo sa harapan ng Diyos. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Hindi po natin kayang sukatin ang pag-ibig na ito ng Diyos. Wala po siyang, wala po tayong pwedeng gamitin panukat dito. Ito po yung agape kung tawagin. It is endless love. Unconditional po. Which is sa atin puro limited. Mayroong limitasyon lang sa atin at sa Panginoon wala po. Pag ginawa ka ng kamay mo, hindi kanya bibitawan unless tayo ang bumitiw. Sa letter C, we must be depict it. We ought to live like kingdom subject. Sabi po dito, may kasabihan si Will Rogers says, sabi, we ought to live in such a way that we would not be ashamed to sell the family parrot, the town gossip. Ano po ba yung parrot? Ano po ba yung pipi po ba to? So maririnig po natin ang parrot. Salita na ano po? Ano siya? Magiging pipi lang siya pag pinutol ng dila niya. Hindi na siya hindi na siya makapag-iingay. Siya po ay maingay na maingay. So kung ibebenta po natin ito at pipi siya, mapapahiya tayo. Doon sa mga, ano po yung gossip? Yung mga, yun po. So, ang pinakamaganda po, itong parrot na to, ay turuan po natin maghayag ng salita. So, para
Doon sa mga chismos at chismoso, instead, yung kapitbahay natin, ang chichismis natin, i-chismis po natin ang Panginoon. So, mayroon pa pong kapakinabangan. Ito po'y buhay na walang hanggan. Malapit na tayong matapos. Si promise prosperity. May promise po pala ang Panginoon. No po? Makita po natin sa 1, sabi po niya, now the Lord says that if you will seek His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Now, what things? Anong tinatanong po niya yung things? What's the Lord referring to? He was talking about all the things that people worry about. In Matthew chapter 6 verse 19, we are told the people worry about finances. Lay not up for yourself treasure upon earth, where moth the rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Alam po niyo, mga kapatid, most of us ay nag-worry sa finances kung bakit ang daming mga tao ngayon, lalo sa Pilipinas, ano po, na punong-puno sila ng stress. Stress sila kasi sa totoo lang, merong mga lockdown sa area, hindi sila makapaghanap buhay. Saan sila kukuha ng pagkain wala namang ayuda? Kawawa ang mga taong But if we are really trusting God, itong mga bagay na ito, hindi tayo po mag-worry. At ang dapat nating gawin, mag-ipon tayo ng mag-ipon, hindi ng kayamanan dito sa lupa, kundi kayamanan sa langit, dahil ito ay hindi kayang nakawin ng ninuman. So, hindi po tayo dapat mag-worry bilang anak ng Diyos. Dahil kailanman hindi tayo pababayan ng Diyos. Mapalad po tayo kaysa dun sa mga ibon. Ang mga ibon, hindi sila nagtatanim o hindi sila pero pinakakain sila ng Diyos. Tayo pa kayang mas mahalaga sa harapan ng Panginoon? Di po niya kailanman pinababayan tayo. Sa verse 25, we are told that people worry about sa food. There I say unto you, take no thought for your life, that ye shall eat, or what ye shall drink, or yet for your body, what ye shall put on, it is not the life more than meat, and body than raiment. Ayan kung basahin ko sa Tagalog. Sabi po niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga malisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakakanin, o kung ano ang inyong inumin. Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtan, hindi baga maigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit. So kaya nga po mapalad po tayo mga kapatid, dahil po mahal po tayo ng Panginoon. And all of things, it shall be added unto us. Kapag hinanap po natin ang katwiran ng Panginoon. Sabi po sa number 3, sa verse 27, we are told that people worry about fitness, sa health po. Which of you, by taking two can add 1 cubit unto his stature? Ninong po sa atin, mga kapatid, o walang makapag-add even a moment of our life. Kontrolado po tayo ng Panginoon. Medyo time po yung buhay natin. Kaya lang po, walang nakakaalam kung sino o anong time ito. Kung kailangan niya babawiin yung hiniram nating buhay. Hindi po sa atin ito. But, lagi po natin isipin, habang tayo nabubuhay dito sa lupa,
kailangan po natin sa lahat ng gagawin natin ay ang Diyos lamang ang mapapurihan. So, dapat sila po lagi ang priority sa buhay natin. So, yung mga bagay, yung pagkabalisa, yung mga ano po, mawawala po sa atin yun. Dati po, ako po yung nagpapasalamat dito sa DDO po. Which is, sa it is kalooban po ng Panginoon na makarating dito yung misis ko. Which is always, stress po siya. Inaalala po niya yung magiging buhay namin, ganito, ganyan. Ba't nung makarating po siya dito, hindi na po siya natatakot mamatay. Hindi siya natatakot mabuhay. I mean, magutom. Because he's trusting God now. Alam niya kahit saan siya magpunta, kung anak siya ng Diyos, hindi siya pababayaan. Kapag namatay siya, alam niya kung saan siya pupunta. So, kailangan po natin magtrabaho sa kingdom. We are already here. Hindi po dito sa kingdom na malaking ito, kundi nasa kingdom po tayong totoo. Ito ang kingdom ng Diyos. Nakapasok na po tayo dito. Kailangan magtrabaho tayo. Yan po dapat ang maging priority natin. Sabi po dito, I am convinced, tama po ba yan? Amen. I am convinced there are 4 lessons parents ought to teach their children early. And it would be good for even some adults to relearn. Sabi po sa letter A, nilagyan ko po kasi ng yung nalilito po kasi doon sa need at saka sa want. Yung po palang need, yun yung kailangan. Yung want, yun yung gusto. So malaki ang pagkakaiba niya. Ang sabi po dito, first of all, you don't need everything you want. I wish I had all the money back that I had spent in my life on things that I wanted that I did not really need. So, malaki po pala ang pagkakaiba nun. Akala ko, so yun po yung benepisyo kapag po tayo na kikinig at nag-aaral. So, natututo po tayo. Kahit na matanda na po tayo, o kayong mga bata, patuloy lang po tayong mag-aral. Hanggat patuloy po tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi po hindi po dapat maging sagabal yung kalagayan natin o status natin. Pwede po tayong maglingkod sa Panginoon kahit na naka-wheelchair tayo. Kahit na nakahiga po tayo, pwede po tayong maglingkod sa Panginoon. Ito po yung paglilingkod o pagtatrabaho sa kingdom na hindi kailangan ng retirement. Continuous po siya. Sa letter B, sabi po niya, the second lesson is you don't want everything you need. I never wanted one whipping that I ever got, but I needed every one of them. Ano po yung whipping? Yung pong linalatigo? Tama po ba? Amen po. Purihin ang Panginoon. And then sa C po tayo, sabi niya, the third lesson is God does not give us everything we want. Hindi raw po pala binibigay ng Panginoon yung lahat ng gusto natin. I for one, I'm so glad that He doesn't, one of the greatest blessings of God is found in these things that He doesn't give us. I read one time the confession of an unknown Confederate soldier that tremendous bless me listen to it. When I read this one, na-bless po ako. Kasi minsan nananalangin tayo, humingi po tayo sa Panginoon. Which is specifically hinihingi natin sa Panginoon. But hindi yun ang binibigay niya. Hindi, masigit pa rin yung binibigay niya sa atin.
Kasi yun ang kailangan natin eh. Yun ang, yung gusto natin, hindi niya ibinibigay, kundi yung kailangan natin. Ang sabi po dito, sabi niya, I ask God for strength. So ito po yung soldier, that I might achieve. I was made weak that I might learn humbly to obey. Sabi po niya, I ask God for help that I might do greater things. I was given infirmity that I might do better things. I ask for riches that I might be happy. I was given poverty that I might be wise. I ask power that I might behave the praise of men. I was given weakness that I might feel the need of God. Kasi po, no, kung minsan, no, po, kung nandiyan na lahat, ano, hindi nakakalimutan natin ang Panginoon. Hindi natin naalala. But, kapag nakakaranas tayo ng lungkot or whatever na ano, doon natin na naalala ang Panginoon. So, talagang mahawak tayo, hindi lang isang kamay. Gusto natin na talagang ihahag natin. Because may kailangan po na tayo. Sabi po dito, I ask for all things that I might enjoy life. I was given life that I might enjoy all things. Ito po ang maganda, sabi niya. I got nothing that I asked for. Sabi po, but everything I had hoped for almost despite myself. My unspoken prayers were answered. I am among all men of most richly blessed. So, kung tayo po yan, di po ba? Napakasarap. Ba't ang sikreto po nito ay ang sumunod sa Panginoon. Lahat po ng inihiling po natin sa Panginoon, kung gusto natin, hindi po natin makakamit. Pero, yung kalooban po ng Panginoon na higit do sa pangailangan mo ay siyang ibibigay niya. Dahil He knows everything. Alam po niya yung pangailangan natin. So, kailangan lang po natin, alam po na ninyo, ang kailangan ng Panginoon, lagi tayo makikipag-usap sa Kanya. Kasi ang relasyon di magiging healthy kung walang communication. Ito po ang tatandaan natin. Without communication, hindi po siya magiging healthy. So kailangan po, hindi po tayo maging pipi sa harapan ng Panginoon. Huwag po natin sasabihin, si God yan alam na niya yung pangailangan natin. Kailangan sabihin po natin sa Kanya. Bakit? Kapag nanghingi tayo sa Father natin, sa physical Father natin, kung hindi natin sasabihin sa Kanya, alam ba na yung sira yung sapatos natin? So, kailangan i-express natin. So, kailangan po, lagi po tayo magkikipag-usap sa Panginoon. Paggising natin, mag-hello na tayo sa Panginoon. And then, it is better na sabihin natin, ano po ba ang gusto niyong gawin ko ngayong araw na to? Na ikaw ay aking mapapasaya. Na ikaw ay ang aking mag-glorify. Hindi po ba maganda yon? Hindi, pagsagot niya sige, bibigyan ka ng kotse. Di ba? Di mo naman ningi ang kotse, nagkakaroon ka ng kotse. Kung minsan po tayo, kung hindi tayo daranas nung yung time ng kapighatian o pangailangan, hindi natin naaalala ang Panginoon. When we are always happy, set aside natin ang Diyos. 3 years po ako nagsasuffer dito sa karamdaman ko. But nakita ko po yung kung paano gumalaw ang Panginoon. Which is, hindi ko po ito inihingi, but pinasasalamatan ko po sa Panginoon dahil patuloy yung pagbibigay niya sa akin. Ganyan po ang Panginoon.
yung kailangan talaga natin ay siyang ipoprovide niya para sa atin. Dahil yun yung akma sa buhay natin, sa pang-araw-araw buhay natin. Ito po yung, hindi po siya na yung po yung binasa ko kanina. Yung I got nothing. So, sa letter D po, yung pong pang-apat, ang sabi po niya, the last lesson is God always give us what we need. I heard about toy stores that were across the street from each other. Highly competitive, always trying to get ahead. The manager of one store came out one day and he nailed a great big sign over the front of his store that said, if you want it, you have it. And then when the manager from the other store walked out and saw that sign, thought about it for a few moments. Went back into his store, and a while later came out with a sign he nailed over his store that said, if we don't have it, you don't need it. So kung minsan na ano po. So kung wala sa atin ito, hindi natin kailangan, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, alam niya yung ating mga pangailangan. So kung minsan iba yung gusto, iba yung kailangan. So ang binibigay po ng Panginoon sa atin, yun lang kailangan natin, hindi yung gusto natin. Kasi yung gusto natin, we are wasting something. Yung time natin, yung lahat ng natin, nawi-waste lang. I can tell you something right now, no matter what you may think, if you don't have it, it is because God knows that this point in your life, you don't need it. Sabi po. You see what the Lord was trying to teach us. Here, what was this? It is our job to serve God. Tama po ba? Ito po yung ating dapat gampanan na magserbisyo sa Panginoon. It is His job to supply us. Kapag nagtatrabaho po tayo sa kingdom, lahat po ng ating pangangailangan, ipoprovide po ng Panginoon. Because He is our employer. Now, most people have that backward. Kabaliktara, yung ano po niya. Most people think that it is our job to supply us and it is God's job to serve us. If they would sing the old hymn this way. Ito po yung kantang kabaliktaran. I'll have my own way. Lord, sabi po, all have my own way. All be the potter, you have the clay. All mold you and make you after my will. While you are waiting, yielded and still. So, kabaliktaran po ito. Ano pong mangyayari kapag kabaliktaran ang It is exactly that attitude that cuts off the blessings of God. So, kailangan po yung will po ng Panginoon. He is our Pater. Tayo po yung clay na imomold ng Panginoon. So, kailangan magpamold tayo sa Diyos. So, He might be our first priority in our life. Conclusion na po tayo. Sabi po dito sa 1, do you want to make the rest of your life that best of your life? Kailangan po mangyari ito. Mula ngayon and ahead, kailangan po laging maging best our life sa harapan ng Panginoon. You allow Jesus Christ to be your Lord. Amen po. Kung ganon,
Anong gagawin natin? Put Him first in our life. Gawin po nating priority siya. And then, live every moment for Him. Hindi po siya sinabi ng per minute or per day or every moment po. Kailangan nandyan siya lagi sa buhay natin. Hindi po tayo makapagtatago, mga kapatid. Sa mga kapatid natin, may tatago natin yung mga ginagawa natin. But sa harapan ng Panginoon, it is lahat ay hayag. And 5, sabi po, and He will take care of the rest. Tayo po tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa maraming salamat po sa mensaheng ito. Tunay nga po ay i-bless po ang ninyo ang bawat isa sa amin. Nawa o Diyos kayo ang napapurihan o napapurihan namin sa lahat ng oras na aming mga ginagawa. Kaya po Panginoon, maraming salamat po o Diyos. Tunay nga po ang mga blessings na nanggagaling sa inyo ay tanging sa inyo lamang namin makukuha, Panginoon. Kaya patuloy mo kaming tulungan o Diyos na kami ay maiset po namin na kayo ang laging priority namin sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon. Ang lahat ng pasalamat papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.